Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 4, Week 2. Para sa unang araw. High frequency words, parabola, elemento ng kwento, paglalarawan ng katangian ng tauhan, pagsulat ng talata. Alamin kung anong pangalan ng nasa larawan. Mahusay, siya ay si Manny Pacquiao. Heidelin Diaz. Carlos Yulo. Leah Salonga. Jose Rizal. Sa araw na ito, matututo kayo ng mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang may kaugnayan sa sarili at sa bansa, pag-unawa sa isang parabola at pagbasa ng mga pangungusap ng may tatas. Sino-sino ang mga natatanging Pilipino? Bakit kaya sila hinahangaan? Ang modern-day Filipino heroes ay mga Pilipino na tumutulong sa kapwa at sa bansa sa araw-araw. Ipinapakita nila ang kabayanihan sa pamamagitan ng kanilang trabaho at mabubuting gawa. Halimbawa ng modern-day Filipino heroes, OFWs, nagtatrabaho sa ibang bansa upang suportahan ang kanilang pamilya at makatulong sa bansa. Mga atleta, nagbibigay karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang husay sa palakasan. Mga guro, nagtuturo at gumagabay sa mga bata upang maging mabubuting mamamayan. May kilala ka bang aktwal na halimbawa ng modern-day hero? Gaano kahalaga ang kanilang mga trabaho at ambag sa bansa? Ating basahin ang mga sumusunod na salita. Si Charles ay nagsisilbing alipin sa bahay ng kanyang amo na si Mang Tomas. Siya ay mabait at maaasahan, kaya kahit na siya ay maiwan sa bahay mag-isa, kapag si Mang Tomas ay kasama sa isang mahabang paglalakbay, ay ginagawa niya lahat ng kanyang tungkulin. Mayroon din siyang talento sa pagluluto, dahil dito ay hinahangaan siya ng lahat. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mga talento. Ang mga talentong ito ay dapat nating pagyamanin at hasain. Ibahagi kung ano ang inyong mga talento at ipaliwanag kung paano nyo ito ginagamit. Balikan din natin kung ano ang isang parabola. Ang parabola ay isang kwento na may aral. Ang mga tauhan at pangyayari rito ay mga simbolo. Ang aral ng kwento ay hindi direktang sinasabi. Ang parabola ay hango sa Biblia. Sa ating parabolang babasahin ngayong araw, alamin natin ang ginawa ng mga tauhan sa kani-kanilang mga talento. Ang parabola ng mga talento. Isang araw, nagkwento si Jesus para turuan ang mga tao na gamitin ang kanilang mga regalo. Ano ang ibig sabihin ng salitang regalo? Isang lalaki ang nasa mahabang paglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga katulong upang hilingin sa kanila na asikasuhin ang kanyang mga gamit habang wala siya. Ang bawat alipin ay binigyan ng isang mahalagang bagay. Binigyan niya ang unang alipin ng 5 talento ng pera. Binigyan niya ang pangalawang lalaki ng 2 talento. Binigyan niya ang ikatlong tao ng 1 talento.
Ano kaya ang inaasahan ng amo na gagawin ng kanyang mga alipin sa mga regalo sa kanila? Magbigay ng iyong hinuha sa susunod na mangyayari. Nang bumalik ang amo, tuwang-tuwa siya sa unang dalawang tagapaglingkod. Mas marami pa siyang binigay sa kanila. Ngunit nagalit siya sa pangatlong lalaki dahil siya ay tamad at walang ginawa. Umalis ang ikatlong alipin na walang dala. Ano ang naramdaman ng amo nang malaman ang ginawa ng ikatlong alipin? Bakit nagalit ang amo sa kanya? Alin sa mga alipin ang kapareho mo? Bakit? Bakit hindi? Ano kaya ang aral na natutunan mula sa parabola? Pagsasalaysay ng kwento. Muling ibahagi ang mahalagang detalye mula sa kwento sa pamamagitan ng pagpunan sa mga sumusunod na sentence stems. Halaw mula sa somebody wanted to but so strategy. Nais ng patlang na ang kanyang mga alipin ay patlang. Ngunit patlang, kaya patlang. Ang wakas ng kwento ay patlang. Pagkilala sa katangian ng tauhan. Balikan natin ang mga hakbang sa pagkilala ng katangian ng tauhan. Tinitingnan natin ang kanilang kilos, sinasabi at ginagawa sa kwento. Talakayin natin ang ilang halimbawa ng katangian ng tauhan at ang mga kasalungat nito. Masipag, tamad, mapagkakatiwalaan, maaasahan o pabaya, masunurin, suwail o matigas ang ulo. Ibahagi ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga katangian ng mga tauhan sa kwento. Balikan ang kwento at humanap ng text clues upang suportahan ang inyong mga sagot. Sa ikalawang column, pagkakatulad. Sa ikatlong column, pagkakaiba. Bawat isa sa atin ay binigyan ng mga regalo o talento na maaari nating gamitin para sa ikabubuti ng iba. Ang mga ordinaryong tao tulad natin na may kahangahangang mga kakayahan ay may malaking ambag. Modern day heroes, doktor at nurse, bumbero, OFWs, guro, atleta. Ano ang kanilang mga naging tulong sa atin o ambag sa ating komunidad? Ano-ano kaya ang kanilang mga natatanging katangian? Paano natin dapat ipakita ang ating pasasalamat at paghanga sa kanila? Ang parabola ay hango sa Biblia at may layuning magturo ng aral. Gayon din, maraming natatanging Pilipino tulad ng mga modern day heroes na OFWs, atleta at mga guro ang may mga talento at kakayahan na dapat nating ipagmalaki at ikarangal. Tama o mali? Isulat ang titik T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan o detalye. Isulat ang titik M kung ito naman ay mali. Iwasto ang pangungusap pagkatapos. Ang isang parabola ay hango sa Biblia. Ang mga parabola ay mga kwentong isinasalaysay ni Jesus. Ang parabola ng mga talento ay ukol sa pagiging mabuting alipin. Ang ating mga talento ay dapat nating pabayaan at kalimutan. Nagalit ang amo sa kwento sa ikatlong alipin dahil sa pagiging tamad nito. Para sa ikalawang araw, pangatnig, tambalang pangungusap, high frequency words, pagbasa at pagsulat ng mga natutunang salita. Pinoy Hanyo o Charade. Makinig sa mechanics ng laro. Pumili ng ilang mag-aaral na magiging kalahok o kinatawan. Ang kanilang gawain ay magpapahula ng salita sa klase. Ang mga salitang huhulaan ay ang mga sumusunod.
Sa araw na ito, matututo kayo sa mga aralin sa pagtukoy ng mga high-frequency words o mga salitang may kaugnayan sa sarili at sa bansa, pagkilala sa mga pangatnig, pagtukoy ng mga tambalang pangungusap, at pagsulat ng talata. Sino-sino ang mga pinahula sa laro o gawain kanina? Ano ang tawag sa kanila? Ano-ano ang kanilang mga natatanging katangian? Noong panahon ng pandemya, ano-ano ang kanilang mga naging ambag at mga sakripisyo? Sang-ayon ka ba na tawagin silang mga bayani? Bakit? Bakit hindi? Tambalang pangungusap at pangatnig. Balikan natin ang mga pangatnig at ang kanilang wastong gamit. At ginagamit sa pag-uugnay ng magkatulad na ideya. Ngunit ginagamit kapag may pagsalungat ng ideya o ginagamit kapag nagbibigay ng pagpipilian. Walang ginawa ang ikatlong alipin sa talentong ibinigay sa kanya. Patlang ang dalawang tagapaglingkod ay pinagyaman ang kanilang mga regalo. Ang amo ay naglakbay, patlang siya ay naghahabilin sa kanyang mga alipin na mga regalo. Ang dalawang tagapaglingkod ay maaasahan, patlang sila ay masunurin sa kanilang amo. Ano ang tawag sa mga pangungusap na nabuo? Ano ang dalawang payak na pangungusap na pinagsama ng mga pangatnig? Ano ang mga ideya o kaisipan na ipinahahayag sa bawat pangungusap? Magtambalan tayo. Bibigyan kayo ng mga sentence strips. Gamitin ang mga ito upang bumuo ng mga tambalang pangungusap. Isulat sa pisara ang mga nabuong tambalang pangungusap. Tandaan na gumamit ng angkop na pangatnig upang pagsamahin ang mga payak na pangungusap at maging tambalang pangungusap ang mga ito. Halimbawa, si Dr. Reyes ay isang modernong bayani. Siya ay matulungin sa kapwa. Tambalang pangungusap, si Dr. Reyes ay isang modernong bayani at siya ay matulungin sa kapwa. Magdisenyo ng isang Certificate of Appreciation o award para sa napili ninyong modern day hero. Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa taong inyong binigyan ng karangalan. Gumamit ng mga tambalang pangungusap sa inyong talata. Maaari kayong gumamit ng sentence stems bilang gabay. Gawad parangal. Ang parangal na ito ay iginagawad kay para sa kanyang mga sakripisyo at natatanging kontribusyon sa lipunan bilang isang patlang. Sila ay isang huwarang patlang at siya ay patlang. Siya ay laging handang patlang, ngunit siya ay patlang. Magbigay ng mga sumusunod. 3 pangatnig at wastong gamit na mga ito, 2 halimbawa ng modern-day Filipino heroes at kanilang kontribusyon sa lipunan, 1 pangunahing ideya o konsepto o aral mula sa parabolang tinalakay sa klase. Sumulat ng 5 tambalang pangungusap ukol sa larawan. Tiyakin na gumamit ng angkop na pangatnig. Unang larawan. Para sa ikatlong araw, high-frequency words, parabola, pagtukoy sa suliranin at solusyon, pagsulat ng talata. Basahin natin ng sama-sama ang tulang pambata. Sundin ang gabay habang nagbabasa at maaari kayong gumamit ng angkop na kilos o galaw upang maging mas kawili-wili ang gawain. Ako, ikaw, tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang siyang idolo, ipinagmamalaki sa buong mundo, sa isip, gawa at salita. Pagka Pilipino ay di mawawala.
Lahat ng ginagawa ay ikatutuwa ng bayang Pilipinas na iyong mutya. Isa ang lahing ating pinagmumulan, kaya't nararapat na magtulungan. Sa timog, silangan, maging sa kanluran, lahing Pilipino ay ikarangal. Ayon sa tula, ano raw ang dapat nating damdamin patungkol sa bansang Pilipinas bilang mga mamamayan nito? Bilang mga Pilipino, bakit natin kailangang magtulungan? Sa paanong paraan natin maipapakita ang ating karangalan o pagmamalaki sa ating bansa at lahi? Paghawan ng balakid. Si Kiko ay isang kilalang tulisan. Siya ay nagnanakaw sa iba at isang masamang tao. Magkasamang tinahak ni Aling Mirna at Mang Jun ang kalsada. Kanilang pinuntahan ang pinakamalapit na hospital. Mapanganib ang landas tungo sa bahay ni Jose. Sinamahan siya ng pulis sa daan papunta rito upang hindi siya mapahangmak. Ang templo ay makikita sa gitna ng bayan. Dito nagdarasal ang mga mamamayan at nakinig sa misa. Balikan natin kung ano ang parabola. Ang parabola ay isang kwento na may aral. Ang mga tauhan at pangyayari rito ay mga simbolo. Ang aral ng kwento ay hindi direktang sinasabi at ang parabola ay hango sa Biblia. Noong panahon na nabubuhay pa si Jesus, ang mga Samaritano ay itinuturing na may ibang paniniwala at mas mababa ng mga taong naninirahan sa Israel noon. Ngayon, pag-isipan nyo ito. Sino ang inyong natulungan? Bakit nyo sila tinulungan o ipinakita ang kabutihan sa kanila? Mayroon ba kayong naranasan na may tumulong sa inyo o nagpakita ng kabutihan sa inyo? Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan. Sa parabola na ating babasahin ngayong araw, alamin natin kung ano ang itinuturo sa atin ni Jesus ukol sa tamang pagkikipagkapwa at pagmamalasakit sa iba. Ang parabola ng mabuting Samaritano. Nagkwento si Jesus para turuan ang mga tao na mahalin ang iba. Isang araw, isang lalaki ang naglalakad mag-isa sa daanan ng bundok. Isang grupo ng mga tulisan ang bumungad sa kanya. Binugbog nila siya at ninakaw ang lahat ng mayroon siya. Sobrang nasaktan ang lalaki. Ano ang masamang nangyari sa lalaki? Sa iyong palagay, ano ang gagawin ng mga taong makakakita sa kanya? Hindi nagtagal ay tinahak ng isang pari ang parehong landas. Nakita niya ang lalaki, ngunit wala siyang nagawa para tumulong. Sumunod, may nakakita sa lalaki mula sa templo. Hindi rin siya pinansin ng mga ito. Sino ang unang nakakita sa sugatang lalaki? Sino naman ang ikalawa? Ano ang kanilang ginawa? Ano ang inyong napapansin sa estado o kalagayan sa buhay ng unang dalawang lalaki? Ang ikatlong tao ay isang Samaritano. Magkaaway sila, ngunit naawa siya sa lalaki. Pinainom niya ito, binalutan ng kanyang mga sugat at isinakay siya sa kanyang asno. Dinala ng Samaritano ang lalaki sa isang bahay tuluyan. Binayaran niya ang tagabantay para alagaan ito. Ano ang kinaibahan ng Samaritano sa naunang dalawang lalaki? Sinabi ni Jesus na dapat nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Sa iyong palagay, naging madali ba o mahirap ang ginawang pagtulong ng Samaritano sa lalaki? Bakit? Bakit hindi? Naranasan mo na ba na tumulong o magpakita ng kabutihan sa iyong kaaway o iba ang kalagayan sa buhay sa iyo? Sang-ayon ka ba na dapat nating pagmalasakitan maging ang ating mga kaaway o mga taong naiiba sa atin? Bakit? Bakit hindi? Kung ikaw ang Samaritano, ano ang gagawin mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Pagtukoy ng suliranin
at solusyon sa kwento. Ang suliranin ay ang problema o hamon na kinakaharap ng mga tauhan sa kwento. Ang solusyon ay ang paraan o hakbang na ginawa upang malutas ang suliranin. Balikan natin kung paano tukuyin ang suliranin at solusyon sa kwentong binasa o pinakinggan. Pagkatapos, kompletuhin ang problem and solution chart. Problema, solusyon. Sino muli ang tumulong sa nasaktan na lalaki sa parabola? Kung ikaw ang lalaki, paano mo ipapahayag ang iyong pasasalamat sa Samaritano na tumulong sa iyo? Punan nyo ang liham ng mga angkop na detalye mula sa parabola. Ibahagi rin ang inyong personal na opinyon o saloobin. Aking kaibigang Patlang. Ako si Patlang. Ang lalaking Patlang. Bagamat alam mo na ako ay iba sa iyo at tayo ay magkaaway, Patlang, ikaw ay naging Patlang at marami kang kabutihang ginawa tulad ng Patlang at Patlang. Ako ay buong pusong Patlang. Ako ay Patlang sa iyo dahil Patlang. Sana ay pagpalain ka pa ng ating Diyos. Lubos na nagpapasalamat. Bilang mga Pilipino, inaasahan tayong magpakita ng malasakit sa iba. Ang malasakit ay ang pagkakaroon ng kalinga at pag-aalala sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan, nakatatanda at may mga kapansanan. Maipapakita natin ito sa mga simpleng paraan tulad ng pagboluntaryo sa mga proyekto ng pamayanan o sa panahon ng kalamidad, pagbibigay ng donasyon o tulong gaya ng pagkain kapag may sakuna. Tukuyin kung ang mga sitwasyong ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa o hindi. Ipaliwanag ang inyong mga sagot. 3 bagong salitang natutunan sa klase at kanilang mga kahulugan. 2 halimbawa ng pamamaraan ng pagpapakita ng malasakit sa iba o kapwa. 1 pangunahing ideya o konsepto. Aral mula sa parabolang tinalakay sa klase. Story map. Puna ng story map ng mga detalye ukol sa parabolang binasa. Pamagat, tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon, aral o tema. Para sa ika-4 na araw, pangatnig, tambalang pangungusap, high-frequency words, pagbasa at pagsulat ng mga natutunang salita. Ating basahin ang mabuting bata. Ang mabuting batay tulad ng halaman, sagana sa dilig at sikat ng araw, luntian ng dahon, sangay, malalabay, sariwa ang ugat at lubhang matibay. Kaya't kung sumapit ang pamumulaklak, ay hitik ang sangang papagas-pagaspas. At kapag nabunga ay kagilagilalas. Maging tao't ibon ay nakakapitas. Ganyan ang kawangis ng mabuting bata. Sa ama't sa ina ay isang gantimpala, isang maginoo sa pagkabinata. Mamamayang dapat gawing halimbawa, iyan ay lumitaw na sa mga bayani, Rizal, Del Pilar, Bonifacio, Mabini. Kaya't kabataan, sikaping mag-ani sa sariling bayan ng dangal at puri. Ano-ano ang mga katangian ng batang nabanggit sa tula? Alin sa mga katangian na ito ang mayroon ka? Sa anong mga gawain mo maipapakita na ikaw ay mabuti? Ayon sa tula, ano ang gantimpala ng pagiging mabuting bata? Balikan natin ang mga pangatnig at ang kanilang wastong gamit. At ginagamit sa pag-uugnay ng magkatulad na ideya. Ngunit, ginagamit kapag may pagsalungat ng ideya o ginagamit kapag nagbibigay ng pagpipilian. Basahin ang mga pangungusap tungkol sa parabola na tinalakay sa klase at punan ang mga patlang ng angkop na pangatnig. Ang pari ay pinabayaan.
ang sugatang lalaki. Patlang ang Samaritano ay tinulungan ang lalaki. Ang Samaritano ay pinainom ang lalaki ng tubig. Patlang isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. Ang turo ni Jesus ay tulungan nating maging ang ating kaaway. Patlang tayo ay magpakita ng malasakit sa iba. Ano ang tawag sa mga pangungusap na nabuo? Ano ang dalawang payak na pangungusap na pinagsama ng mga pangatnik? Ano ang mga ideya o kaisipan na ipinahahayag sa bawat pangungusap? Bibigyan kayo ng mga sentence strips. Gamitin ang mga ito upang bumuo ng mga tambalang pangungusap. Isulat sa pisara ang mga nabuong tambalang pangungusap. Tandaan na gumamit ng angkop na pangatnig upang pagsamahin ang mga payak na pangungusap at gawing tambalang pangungusap ang mga ito. Halimbawa, si Juan ay isang volunteer. Siya ay nagpamigay ng donasyon noong bagyong Yolanda. Tambalang pangungusap, si Juan ay isang volunteer at siya ay nagpamigay ng donasyon noong bagyong Yolanda. Sumulat ng isang talata tungkol sa pagiging mabuting Pilipino sa pagkikitungo sa kapwa. Gumuhit ng 3 larawan na nagpapakita ng mga paraan kung paano nyo maipapakita ang malasakit sa kapwa. Ako ay mabuting Pilipino. Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod: pagmamalasakit sa kapwa, parabola, tambalang pangungusap, pangatnig. Pagsamahin ng mga payak na pangungusap gamit ang mga angkop na pangatnig upang bumuo ng tambalang pangungusap. Hanay A, si Joseph ay isang mabuting bata. Tinulungan ni Maria si Aling Nena na tumawid sa kalsada. Nagbigay ng donasyon si Kagawad Tom sa mga evacuees. Gusto mo ba sumali sa tree planting project? Sa Hanay B naman, siya ay tumutulong sa nangangailangan. Binigyan siya ni Maria ng makakain. Kulang ang dala niyang mga supplies. Gusto mo bang sumali sa cleanup drive?